May panawagan si Senator Amy Marcos sa liderato ng iba pang ahensya sa bansa patungkol sa kanyang kapatid na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaugnay ng paglagda sa 2025 General Appropriations Act. Habang inialis naman na ni Pangulong Marcos ang posibilidad na ibalik sa Bicameral Conference Committee ang panukalang pambansang pondo para sa taong 2025. Ang balitang A to Z ni Naomi Almojano. Huwag naman ninyo ipahamak yung aking kapatid. Iyan ang panawagan ni Senator Amy Marcos kina Executive Secretary Lucas Bersamin at Budget Secretary Amina Pangandaman ngayong Huwebes. Ito'y kaugnay pa rin ang kontrobersyal na 6.352 trillion pesos na panukalang pambansang pondo para sa taong 2025. Huwag naman ninyo ipapasok at pipilitin na pirmahan yung alanganin. Ako rin ay nakikisuyo sa DBM na huwag tayo mauwi sa sistema ng FLR, yung mahiwagang for later release na talagang palakasan at lahat ay lumuluhod sa DBM at sa mga bossing ng DBM para makakuha ng project. Ayon sa senador, labag daw sa konstitusyon, sa batas at maging sa pangangailangan ng mamamayang Pilipino ang kasalukuyang BICAM version ng 2025 national budget. May himala rin umanong nangyari sa mga naging last-minute na pagbabago sa Bicameral Conference Committee budget report. Ayon kasi sa pinal na bersyon ng BICAM, kinaltasan ng halos 12 bilyong piso ang Department of Education at nakakuha naman ng zero subsidy ang PhilHealth para sa susunod na taon. Habang ang ayuda sa Kaposang Kita Program o AKAP, pinondohan ng BICAM ng humigit kumulang 26 na bilyong piso. Sa aking mahabang karanasan sa pagsusuri ng budget, this is talaga naman a very, very bad budget. Kaya panawagan ni Senator Amy, i-recommit na lang sa BICAM ang General Appropriations Act para sa rekonsiderasyon. Pero ayon kay Pangulong Marcos Jr., wala sa proseso ang pagbabalik ng spending plan sa BICAM. We had to have a look because maraming nagbago from the budget request from the different departments, and we have to put it back in the same shape that we had first requested. Dagdag pa ng Pangulo, tanging paggamit lamang sa veto power ang natitira niyang option ngayon para ma-monitor at makontrol ang spending program. Because yung insertion na ginawa ay hindi naman kasama yun sa budget request. So, ano ngayon yung mga yan? Kung talaga bang kailangan? Matatanda ang ipinagpaliban muna ni Marcos ang December 20 ceremonial signing ng 2025 GAA para mas mabusisi pa ang nilalaman nito. Gayunpaman, umaasa ang Pangulo na mapipirmahan niya ito bago magtapos ang taon. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almojano.